Pagkatapos maligo, agad tinawagan ni Sarah ang kanyang kaibigan na si Rebecca. Bes, narito na ako sa villa sa Rizal. Sinundo ako ni Zephyr sa Ilocos. Nabigla si Rebecca sa ibinalita niya. Sarah, bakit ka bumalik sa samang scumbag na yon? Engaged na siya kay Aurora, hindi ba? Nahiya siya sa kaibigan. Oo, hindi pa alam to ni Rebecca ang lahat, kaya ipinaliwanag niya ito dito. Walang sagot mula sa kabilang linya. Ibinaba nitong telepono. Medyo nag-alala siya kaya muli niyang tinawagan ng kanyang kaibigan. Saglit siyang naghintay bago to sumagot. Bes, naniniwala na ako ngayon. Wala talagang kinalaman si Zephyr kay Aurora. Oo, ipinaliwanag ko na sa'yo yun. Hindi ikaw ang nag-explain sa akin. Nasa website ka ngayon. Si Zephyr ang mismo naglabas ng paglilinaw. Nabigla si Rebecca sa kanyang mga nabasa at hindi inakalang mangyayari to. Hindi siya umaasa na magiging matapang si Zephyr sa pagkakataong ito. Kahapon dahil hindi natuloy ang engagement, mabilis na kumalat sa internet ang balita. Sinubukan din ni Aurora na ayusin ang sitwasyon online. Sinasabing sila ni Zephyr ay may matatag na relasyon, ngunit wala pang plano na magpakasal sa kasalukuyan. Meron lang konting hindi pagkakaunuan. Nagsalita pa siya upang gamitin ang reputasyon ni Zephyr. Talagang makapalang apog ng babaeng ito. Bilang resulta noon, alas 12 ng umaga, Noche Buena, si Zephyr ay naglabas ng paglilinaw. Sinasabing sila ni Aurora ay magkaklase lamang sa high school. Hindi sila magkasintahan at wala rin silang relasyon. At wala namamagitan sa pagmamahalan sa loob ng 10 taon. Sumabog ang pahayag na ito sa internet at itong naging trending topic. Sinigaw ng maraming netizens na gumuhang pangarap ng mga otronista. Ang ilang sobrang tangahanga ay bumalik upang kuyugin online si Aurora at sinabihang wala siyang kinalaman kay Zephyr. Ngunit palagi niyang ginagamit ang lalaki upang magdulot ng mga iskandalo at talagang wala siyang pakialam sa kanyang reputasyon para sa katanyagan. Samantala sa pamilya Smith, nakita ni Aurora ang trending search sa kanyang kwarto at ang kanyang mukha ay sobrang galit. Matagal na siyang nagtrabaho sa kanyang marketing team sa loob ng ilang buwan. Ngunit ito'y nasira ni Zephyr sa loob lamang ng isang araw. Nakapagsarado siya ng kanyang mga daliri sa galit at tinawagan si Annie. Humihingi ng tulong para mag-ayos ng public relations team upang mabawasan ang trending search. Sino mag-aakala na hindi niya makokontak si Annie? Sa mga sandaling yon, si Annie ay pinaghihinalaan ng tax evasion ng Judicial Department at nahuli na't kinumpiska ang kanyang mobile phone. Walang sino man na nakapagpababa ng kasikatan ng trending search ni Aurora at siya ay direktang sinabihan ng daan-daang libong mensahe. Puno ang kanyang pribadong mailbox ng mga nakakadiring komento. Lalong nanggigigil sa galit si Aurora. Kinagat niyang kanyang labi at tinawagan si Zephyr. Sinabi na may konting sama ng loob. Zephyr, bakit mo nilabas ang pahayagan na yon online? Kung ayaw mo kong pakasalan, ayos lang. Tatanggapin ko yon pero bakit kailangan mong i-post ang pahayag na yon ngayon? Para ako'y malagay sa alanganin. Iniligay kita sa alanganin? Sinasabi ko lang ang katotohanan. Kung hindi ka naging masyadong masigasig sa pag-hype ng relasyon natin noon, paano mangyayari to? Sumagot si Zephyr na hindi magandang tono sa telepono. Naging maputlang mukha ni Aurora. Kailangan bang maging ganito ka sa akin ngayon? Masakit, ganun din ang ginawa mo kay Sarah noon. Nang siya'y nagdusa sa mga bagay na ikaw may kagagawan. Humingi ka lang ng tawad at hinayaan na lang yon. Bakit hindi mo matanggap ito ngayon sa nangyari sa'yo? Tumatawang tugon ni Zephyr sa kanya. Itong unang pagkakataong narinig ni Aurora ang malamig na pag-uugali ng lalaki. Kinagat niyang kanyang labi at sinabing, pero hindi ka naman tumututol sa mga ginagawa ko noon, hindi ba? Bakit okay noon pero hindi na ngayon? Masyadong maliwanag na hindi ito tumututol noong siya ay nag-hype dito noon. Bakit hindi na niya magawa yun ngayon? Sumagot si Zephyr na parang walang pakialam. Dahil abusado ka, masyado ka naging abusada. Si Aurora sa ibinibigay niyang tulong at ito hindi na niya nakayanan. Sumagot si Aurora ng galit. Bakit hindi mo ko kinausap agad? Kung ayaw mo pakasalan ako, hindi kita pipilitin, hindi ba? Bakit hindi mo ko pinakinggan nang sinabi kong huwag ituloy ang engagement? Sinabi kong huwag ka magpadala ng tao para sundan si Sarah. Bakit hindi mo yun ginawa? Anong balak mong gawin sa pagpapadala ng 2 tao sa Ilocos? Naghahanap ka ba ng pagkakataon para gantihan si Sarah? Bawat salita ni Zephyr ay malinaw at tila binigyang diin niya ang mga iniisip ni Aurora. Naging maputla ang mukha niya sa sinabi ng lalaki. Napahagulhol siya.
Pero wala naman akong ginawa sa kanya sa huli. Nandyan pa rin siya, hindi ba? Wala akong ginawang masama sa kanya. Bakit mo ko ginaganito? Sumigaw si Aurora sa sakit. Ang kanyang hikbi ay nagdulot lamang ng sarcastic na ngiti ni Zephyr. Masyado nang huli. Ayaw mo nang pahalagahan ito nang binigyan kita ng pagkakataon, pero ngayon, kailangan mong tiisin ang presyo ng iyong mga ginagawang hakbang. Isa pa, pinapayuhan kita na wag nang lumaban sa akin. Kamakailan, maraming binipisyong nakuha ng pamilya mo mula sa akin. Kung hindi ka nakipagtulungan, sisiguraduhin kong maglalaho sa business circle ang pamilya Smith. Matapos sabihin ito, ibinaba na ni Zephyr ang telepono at hindi na pinayagan pang makapagsalita si Aurora. Binasag ni Aurora ang kanyang telepono at tinakpan ang kanyang mukha sa sakit at humagulhol. Nasaan ka na sa trending search, Sarah? Patuloy pa rin kausap ni Rebecca si Sarah sa telepono. Sumagot siya, nakita ko na. Nakita mo bang naghahandal kay Aurora? Nahuling kumpanya dahil sa tax evasion. Talagang nagmamasid ang Diyos sa atin. Tumawa si Rebecca ng ilang beses. 2 araw na nakalipas, si Annie ay nagyayabang kay Rebecca dahil akala nito nakabiwit ng matabang isda ang kanyang amo. Ngunit ngayon, talagang tawang-tawa si Rebecca. Hindi niya maiwasang tawanan ng babae sa nangyari. Naramdaman ni Zara na maaring may kinalaman to kay Zephyr at malamang na siya na naman ang may kagagawa nito. Umakyat siya sa itaas at narinig ang pag-uusap ni Zephyr sa kanyang kaibigan na si Attorney Sian Mendez sa hindi nakasarang pintuan ng study room. Mr. De Vera, nasiyahan ka ba sa resulta? Tanong ni Sian kay Zephyr na may ngiti. Sumagot si Zephyr sa malalim na boses. Naayos mo na ba si Annie? Oo naman. Hindi ka pa ba kampante sa aking kakayahan? Nahuli na siya at naging hot topic. Kahit na makalaya siya sa bilangguan, hindi na siya makakapagpatuloy sa industriyang ito. Okay, tama lang yun sa kanya. Matapos marinig yun, tumugon si Zephyr na walang malasakit. Sabi pa ni Sian, pero hindi ba ito medyo labis? Si Aurora ay pinagsasabihan sa daan-daan libong trending search. Talaga bang iiwan mo siya ng mag-isa? Iyan ang kahihinatnan ng pagiging walang alam at abusada. Walang simpatya si Zephyr para dito. Kung naging masunurin si Aurora, mula sa simula maaaring siya ang magiging ampon ni LV ng kanyang ina, ngunit sayang at siya ay sobrang sakim. Sa kabila ng lahat, kaklase natin siya noong high school. Napabuntong hininga si Sian. Sumagot si Zephyr ng walang emosyon. Naayos mo na ba ang kaso ni Rogelio? Kung nagbago ng pag-amin ni Rocco, isumiti mo na kaagad ito upang mapawalang sala si Rogelio. Pinagtatrabahuhan ko pa rin to. Tugon ni Sian, ang dahilan kung bakit nakalabas si Rogelio mula sa bilangguan kamakailan ay dahil nag-apply siya para sa pagpapagamot sa isang malubhang sakit. Bilisan mo, nagmamadaling utos niya. Sumagot si Sian, alam ko aking mahal na hari, pero bakit mo siya bilang pakakawalan? Talaga bang naakit ka sa iyong batang asawa? Tahimik siya ng ilang sandali. Walang sinabi at binaba ang telepono. Talagang kakaiba ito para kay Sian. Pinasok ni Zephyr sa Rogelio sa bilangguan 2 taon na nakakalipas at akala niya aksidenteng mamamatay si Rogelio sa loob ng bilangguan. Ngunit hindi niya inasang makakalabas ito pagkatapos ng 2 taon. Bakit ka nandyan? Matapos ang tawag, napansin ni Zephyr na nakatayo si Sarah sa pinto. Nang tumingin siya sa ibaba, napansin niyang nakadapa lang ito at ang kanyang magagandang kilay ay nakakunot. Bakit hindi ka nagsusuot ng tsinelas? Tumingin si Sarah sa kanyang mga maputing paa. Magsusuot na po kaagad. Gusto niyang tumalikod, ngunit lumapit si Zephyr sa kanya. Inakay siya at dinala sa silid. Humarap si Sarah kay Zephyr at niyakap ang leeg nito. Tahimik siyang tumingin sa lalaki ng ilang sandali at sinabing, nakita kong trending si Aurora sa internet ngayon at nahuli naman ang manager niya si Annie sa tax evasion. Ikaw ba ang may gawa nito? Ang katotohanan na siya ay nahuli ay nagpapakitang hindi siya malinis. Hindi itinanggi ni Zephyr, saka siya nilapag sa kama. Umupo siya at tumango. Tama yon. Ngumiti si Zephyr at naglakad upang umalis. Medyo nabalisa siya. Binuksan ang kanyang bibig at tinawag siya. Honey, ha? Huminto at tiningnan siya. Medyo nahihiya siyang tanungin ito. Hinila-hila niyang laylayin ng kanyang palda at sinabing, saan ka pupunta? Lagpas 10:00 na ng gabi hindi ka pa ba matutulog? Tumingin ito ng marahan sa kanyang namumulat na hihiyang mukha sa kabahagyang tumawa. Inaya mo na ba akong matulog? Hindi, hindi. Agad niyang tanggi ngunit patuloy pa rin ang kanyang pamumula sa labis niyang nadarama. Sobrang late na kaset, baka kung
Pumiyok ang tinig ni Zephyr nang sagutin ni Sarah. Oo nga at kailangan kong maligo muna bago ako matulog. Talagang balak niyang maligo muna. Nakareact si Sarah sa marinig iyon at numulang kanyang muka. Ibig sabihin hindi to aalis. Kung hindi maliligo lang. Na magsarang pinto ng banyo at marinig niya ang tunog ng tubig na tumutulo, hinampas ni Sarah ang kanyang namumulang muka. Hindi niya alam kung bakit pero hindi siya nakakaramdam ng nerbiyos at hiya nung mga una nilang pagsasama. Ngunit mula nang malaman niyang gusto rin siya ng kanyang asawa, palagi na siya nakakaramdam ng hiya at awkwardness. At hindi na siya makatingin dito ng diretsyo. Tinakpan niyang kanyang mukha at ang kanyang mga tenga ay namumula at mainit. 10 minutong lumipas, nagbukas ang pinto ng banyo at lumabas si Zephyr na nakabalot ng tuwalya, ang pang-ibabang katawan. Ang kanyang sexy at makinis na mga linya ng kalamnan ay talagang nakakaakit. Hindi naglakas ng loob na tumingin si Sarah. Pakiramdam niya nanunuyo ang kanyang lalamunan. Minabuti niyang tumalikod na lang ng tuluyan. Lumapit si Zephyr at nakita ang kanyang mga tengang namumula at hindi napigilan ng pagtawa. Anong nangyari? Hindi ka ba makatingin sa akin? Umupo si Zephyr at sinadyang ipinihit ang kanyang balikat paharap, nagunahan ng tibok ng puso niya at tinignan ito sa mata. Honey, hindi ba tayo maghihiwalay? Tinanong niya ito nang malumanay ang kanyang mga mata at maliwanag, puno ng inosente at pag-asa at may bahid ng lungkot. Wala siyang kaalaman kung gaano siya kadelikado sa harapan ng isang lalaki. Siya ay tila isang handog sa mata. Kaakit-akit, nakakasilaw, nakakabaliw. Tinitigan siya ng lalaki. Ramdam niyang hangin na nagmumula sa bibig nito. Nais mo bang makipaghiwalay sa akin? Umiling siya kasabay ng pag-ikot ng kanyang mga mata at seryosong sinabi. Gusto kong makasama ka magpakailanman. Magpakailanman. Inulit ni Zephyr ang mga salitang yun at bahagyang ngumiti. Kung ganon, kailangan mong maging mas masunurin sa akin. Naiintindihan mo? Oo, lumapit siya dito at sobrang dikit. Palagi ako nakadepende sa'yo at maniniwala sa'yo. Matapos dito sinadyang nilapit ni Sarah ang kanyang noo sa noo ni Zephyr at tinalikan ang manipis na mga labi nito. Napatigil si Zephyr, hawak ang kanyang mga kamay at tumingin ito sa kanya. Sinusubukan mo bang akitin ako? Bakit kaya niya naramdaman na parang sinusubukan ni Sarah ang paligayahin siya? Nahihiyang sumagot si Sarah. Tinulungan mong tatay ko. Gusto kong magpasalamat sa'yo. Hindi na nagulat si Zephyr matapos marinig to at may halong aliw sa kanyang mga mata. Ang mukha ng asawa ay parang bata. Paano mo gustong magpasalamat sa akin? Ako yun ang nagsatinig ni Sarah at ang kanyang malambot na mga kamay ay umakyat sa leeg ni Zephyr. Umupo siya sa mga hita nito at tinilikan ng matangos na ilong nito. Ganyan ang pasasalamat ko. Parang isang bata siyang nakipag-deal sa isang kalaro. Napatawa si Zephyr sa kanyang ginawa. Niyakap siya nito sa maliit niyang bewang at mahina ang boses. Ang ganitong paraan ng pasasalamat ay hindi sapat. Kung gano'n anong dapat kong gawin? Sa pinakababa, ang mga mata ni Zephyr ay bumagsak sa dibdib ni Sarah. Unti-unti naginit ang katawan niya. Alam ni Sarah kung ano ang ibig nitong sabihin ngunit hindi siya nagsalita at tinaya ng mga labi nitong sakupin ang kanyang nag-aanyayang mga dibdib. Nakaabang ng mga to para paligayahin ang kanyang asawa. Ang mga kamay ni Zephyr ay parang bakal na humaplos sa kanyang likod. Agad na lumambot ang katawan niya at sinabi niya na may pang-akit. Honey, ang init ng mga kamay mo. Mas mainit pa sa ibang bahagi. Labis na nagiinit. Anas nito. Tumalon ang puso niya. Hinawakan ni Zephyr ang kanyang kamay at nilagay yun sa balikat nito. Sa sandali ng pananabik, idinikit ni Zephyr ang kanyang labis sa tenga ni Sarah. Saka bumulong ng mahina. Tandaan mo, ikaw ay akin lang, Sarah. Namula si Sarah sa narinig at tinaas ang kanyang mga mata. Nakita niyang mainit at mapanganib na mga mata ng kanyang asawa. Naramdaman niyang pag-ibig nito para sa kanya. At kaya siya'y nagpatianod at pinabayaan ang sariling malunod sa ligaya. Unti-unting nawawalan na siya ng kontrol sa sarili. Inangkin siya ng lalaki sa isang banayad at masuyong paraan. Nang sumunod na araw, pumapasok ang sikat ng araw mula sa bintana at ang kamay nagkakagulo. Halatang may mga taong nagpagulong-gulong doon at nagkaroon ng mainit na gabi. Nakatagili si Sarah at nakaunan sa mga bisig ni Zephyr. Kalahating kumot ang nakatakip sa kanyang katawan at ang balat na nakalabas ay pula at ube ang kulay. Ang kanyang maputing balat ay napuno ng marka ng labis na pagmamahal. May maayos at kahakit-akit na mga korba ang kanyang katawan. Naunang gumising si Zephyr at ang nakita niya ay magandang mukha at nakakaakit na pulang labi ng asawa. Ngumiti siya at hinaplos ang pisngi nito. Wala namang reaksyon si Sarah. Marahil dahil sa sobrang pagkapagod na dinanas niya noong nakaraang gabi at hindi siya nakatulog hanggang mag-alas 3. Ibinuhos niyang lahat dito. Ang labis na pananabik ay nagdulot ng matinding pag-angkin at pagnanasa niya dito. Hindi niya ito ginising kung hindi maingat na hinilang kanyang braso mula sa ilalim ng leeg nito at maingat na umalis ng kama.
Matapos niyang makaligo, nagumpisa na siyang magbihis. Nagising bigla si Sarah. Ang aga mo namang gumising. Binuksan ni Sarah ang kanyang mga mata na namumukat-mukat pa. Umikot at talatang masakit ang kanyang katawan. Lagpas 9:00 na. Yumuko si Zephyr sa kanya at sinalubong ng halik ang kanyang labi. Good morning. Pati si Zephyr na hindi na lititay. Tinanghaling gising ngayon. Ngumiti si Sarah na matamis sa kanya. Papunta ka ba sa opisina? Oo, tugon niya. Matulog ka pa. Asakasuhin ko pang ilang bagay tungkol sa tatay mo. Tapos tatawagan kita mamayang hapon. Sige, nahiga muli si Sarah at nakatulog. Nang muli siyang magising, wala na si Zephyr sa bahay. Tinignan niya ang oras, mahigit 10:00 na. Medyo nagugutom na siya, kaya umupo siya at nagunat-unat. Maraming missed calls sa kanyang telepono. Hindi niya ito kilala, kaya hindi siya tumawag papalik. Baka mamaya mga bashers lang yun. Bumaba siya ng kusina suot ang kanyang pantulog. May masarap na amoy na umaabot mula sa ikalawang palapag. Sigurado si Aling Lydiang naghanda ng almusal. Pumasok siya sa kusina na may ngiti. Aling Lydia, magandang umaga. Magandang umaga, Miss De Vera. Abalang matanda sa paghahain. Tinignan niya na almusal ngayon na isang sandwich at mashed potatoes. Kumuha siya ng kulay at kumain at saka tumunog na muli ang kanyang phone. Ito na naman ang kakaibang number mula sa kanyang umaga. Sinagot niya ito. Sarah, ako to. Narinig niyang tinig ni Aurora sa kabilang dulo ng telepono. Napatigil si Sarah at kinagat ang gulay. Anong kailangan mo? Nagkaroon kami ng hindi pagkakaunawa ni Zephyr. Kamakailan, alam mo naman yun, hindi ba? Mukhang kawawang boses nito. Gusto kitang makausap at humingin ng tawad. Okay lang ba? Wala siyang pakialam dito at sinabi ng magaan. Wala kang kailangang ihingi ng tawad sa akin dahil hindi ko ito tatanggapin. Ganun na lang ba kadali sa'yo ang lahat? Paano na kami ni Zephyr? Napangisi siya. Una, ang iyong asal ngayon ay wala kang kinalaman sa akin. Wala akong sinabi tungkol sa'yo sa asawa ko. Pangalawa, ayaw kitang makita. Napakasimple lang noon. Hihingi lang ako ng tulong sa'yo. Si Aurora sa kabilang dulo ng telepono ay humawak sa kanyang tiyan. Nagsimula na siyang makaramdam ng sakit sa tiyan ngayon. Hindi dapat maantala ang batang ito. Kung hindi ito maayos, maaring makaranas siya ng miscarriage. Mas mabuting ilipat ang sisi sa iba kaysa sa hindi makapagpatuloy ang pagtulong ni Zephyr sa kanila. Sinabi ko na, hindi ko kailangan ng iyong paghingi na tawad at ayaw kitang makita. Gusto mo bang malaman kung bakit labis na pinapahalaga ni Zephyr ang aking anak? Tanong ni Aurora. Tumahimik lamang to, suminghap si Aurora. Alam niyang tatanga-tangang babaeng ito ay tsak na magiging mausisa at yun ang hinihintay niyang pagkakataon. Napangiti siya na halatang may binabalak na masama at sinabi, kung gusto mong malaman, makipagkita ka sa akin ngayon. Hindi nagsalita si Sarah. Matapos ang mahabang sandali, sinabi niya, ayokong malaman. Nagtaka si Aurora sa kanyang isinagot. Talaga bang ayaw mo talagang malaman? Kung gusto ng asawa kong ipaalam sa akin, sasabihin niya to. Kung ayaw niyang malaman ko, ayaw ko ring manghimasok sa kanyang mga sikreto. Sa madaling salita, sapat na sa kanya na malamang hindi mahal ni Zephyr si Aurora. Kung mahal itong babae yon, pinili na sana nitong makasama yon. Dahil pinili siya ng kanyang asawa, pinatunayan nito na mas mahalaga siya kaysa kay Aurora at sa batang sinapupunan nito. Sa kanya tuluyang dinesconnect ang tawag ni Aurora. Si Aurora isang mapanlinlang na babae at ayaw niya na makita to. Dahil dito hindi niya ito sinipot, ngunit nang pa siya si Aurora mapuntahan siya at tumayo sa gate ng kanilang villa. Sumisigaw na nais niya makita. Sarah, hinihintay kita sa labas. Pakiusap, lumabas ka sandali. Sa mga sandaling to kumakain siya ng sandwich. Magandang kanyang mood. Ngunit na marinig niyang sigaw nito, kumunit ang kanyang noo. Sino sumisigaw sa labas? Lumabas si Aling Lydia sa bakuran at tumingin. May isang tao nakatayo sa labas ng bakal na gate. Sumagot siya, Ma'am, si Mrs. Smith po. Wala siyang masabi. Sinabi niya na dito na ayaw niya itong makita. Kaya bakit ito nandito? Sabihin mo sa kanya umuwi na. Ayaw ko siyang makita. Utos niya sa matandang kasambahay. Opo, lumabas si Aling Lydia at bumalik matapos ang ilang sandali at sinabing, Ma'am, sinabi ko na sa kanya na umuwi na. Ngunit sinabi niya na hindi siya uwi hanggat hindi kanya nakakausap. Mas lalo pang naguluhan si Sarah habang umiinom ng gatas. Bakit kailangan itong makita pa siya? Bagamat hindi niya naintindihan, alam niyang masamang magiging resulta kung lalabasin niya ito. Kaya ayaw niyang lumabas. Bahala na siya. Huwag na lang natin siyang intindihin. Hindi na inisip pa ni Sarah si Aurora. Pagkatapos ng agahan, umakyat na siya sa itaas upang gumuhit ng draft. Umupo siya sa bintana at nakita ng pamamagitan ng puting curtain na hindi pa umalis si Aurora upang pilitin siyang lumabas kahit na lumuhod pa ito sa labas ng bakal na gate at sumigaw ng malakas. Sarah, pakiusap, lumabas ka. Alam ko nagkamali ako. Gusto kong humingi ng tawad sa'yo.
Hindi niya ito pinansin, ngunit unti-unti naging madilim ang langit at mukhang malakas ang ulan. Umakyat si Aling Lydia sa kanyang kwarto at nagsabing, "Ma'am, anong dapat nating gawin? Uulan na ng malakas at ang babaeng yun ay nakaluhod pa rin sa labas ng malaking bakal na gate." Nag-isip siya saglit na nagpasiyang lumabas. Madilim ang langit. Si Aurora ay nakaluhod sa lupa habang nakasuot ng puting damit na para bang isang lily na malapit ng malantas sa hangin. Lumapit si Sarah at tumingin sa kanya sa pamamagitan ng malalaking siwang na bakal na gate. Malapit ng umulan, umuwi ka na, Sarah. Nakita ni Aurora ang naroroon ito, lumuhod siya patungo sa malaking bakal na gate. Sinusubukang hilahin ang kanyang damit. Agad nang matras si Sarah na parang nakakadiring babae siya. Hindi niya maabot ang damit nito sa pamamagitan ng pagpasok ng kamay sa bakal na gate. Nagbago ang kanyang mukha at mahina siyang nagsabi, "Pwede ba akong pumasok at umupo?" "Ayoko, umuwi ka na." Hindi siya pinayagan ni Sarah na pumasok sa loob. Nagliyab ang galit sa mga mata niya, ngunit walang bakas ng damdamin na mukhang kanya. Sa isang tono ng pagdaramdam, sinabi niya, "Sarah, gusto ko lang sanang makipag-usap sa'yo. Nagkamali ako noon. Sana maging mapagpatawad ka at huwag mo akong ipagbadya. Huwag mong ipagkait sa akin ang iyong kapatawaran. Wala namang nang-aano sa'yo. Sinabi ko na ayaw ko lang talagang makita ka. Alam ko may sama ka pa rin ng loob sa akin at hindi mo ko mapapatawad." Maingat niyang sinabi na tila hindi nakikinig sa sinasabi ni Sarah. Matapos makinig sa ilang mga salita, unti-unting nakabawi si Sarah at nakikinig sa kanya. Lagi ganito si Aurora, nagsasalita lang siya batay sa kanyang sariling idea at hindi nakikinig sa sinasabi ng iba. Tahimik na tinignan ni Sarah si Aurora at sinusukat kung may nais ba itong gawin. Napansin niyang napakapayat ni Aurora ngayon at paminsan-minsan nilalagay itong kamay sa tiyan na tila may hindi ito magandang nararamdaman. Sa isip niyang bata sa tiyan ni Aurora isang kayamanan. Mahalaga kay Zephyr ang batang dinadala ni Aurora. Hindi lang niya alam kung bakit pero hindi niya na yun kailangan pang malaman. Ngunit bakit siya nakakaramdam ng kakaiba? Dahil hindi niya ito maunawaan, tinawagan niya si Zephyr. "Honey, si Aurora ay pumunta dito sa villa. Nakaluhod siya sa labas ng gate at pinipilit na humingi ng tawad sa akin." "Ano nangyayari?" tanong ni Zephyr sa isang malalim na boses. Tumugon siya. "Sinabi ko sa kanya na ayaw kong tanggapin ang kanyang paghihingi ng tawad at hindi ko tumatatanggap. Sinabi ko sa kanya na umuwi na pero tumanggi siya. Nakaluhod siya sa lupa at sinasabing bakit ako tumangging patawarin siya. Sumulyap pa siya sa langit at nagpatuloy. Malapit ng umulan. Sinabi ko na sa kanya na umuwi ngunit tumanggi siya. Hindi ko alam kung anong gusto niyang gawin. Siya ay buntis. Hindi siya natatakot na magkaroon ng problemang bata." Nang marinig ang mga sinabi ni Sarah, kumibot ang labi ni Aurora at may galit na sumiklab sa kanyang mga mata. Nag-isip si Zephyr ng ilang sandali at sinabing, "Huwag mo siyang tingnan, pumasok ka na at magpahinga. Tatawagan ko siya." "Okay." Matapos patayin ni Sarah ang tawag kay Zephyr, hindi na niya pinansin si Aurora at umikot pabalik sa bahay. "Sarah!" Biglang naging masigasig si Aurora ang pabalikin siya. Hawak ang bakal na pinto ng parehong kamay na parang nais nitong basagin ng gate at makapasok upang makalapit sa kanya. Hindi to pinansin ni Sarah at mabilis na bumalik sa loob ng villa. Umakyat sa itaas at tumayo sa harap ng bintana. Tahimik niyang pinagmamasdan ang babae. Matapos ang ilang sandali tumunog ang telepono ni Aurora. Inilabas niya ito at hindi napigilang kumunot ang kanyang noo. "Hello, Zephyr. Bakit ka pumunta sa villa upang hanapin si Sarah?" tanong ni Zephyr sa kanya. "Gusto ko lang sanang humingi ng tawad sa kanya. Yung mga ginawa mo sa internet, bakit hindi ka pumunta humingi ng tawad sa akin?" Malamig ang boses ni Zephyr. "O may iba ka bang balak sa isipan mo kaya ka nagpunta dyan?" Kinagat nga ang kanyang pang-ibabang labi. "Paano magiging ganun? Nais ko lang napatawarin ako ni Sarah at sana'y maging maayos ang aming samahan sa hinaharap." "Naniniwala ka ba sa mga salitang yan?" Nahiyang tawa ni Zephyr. "Alam mong buntis ka, ngunit pumunta ka pa at nagpakaluhod-luhod sa gate ng villa sa ganitong panahon? Ano gusto mo bang may mangyaring masama sa bata?" Nagbagong mukha ni Aurora at kinakabahang sumagot, Hindi ko yan gustong mangyari. Kung hindi yan totoo, umuwi ka na kaagad." Ang boses ni Zephyr ay kasing talas ng kutsilyo. "Aurora, kung mawawala ang bata dahil sa pagkakaluhod mo sa gate ng villa ngayon hindi ko sisisihin si Sarah. Ikaw ang mananagot sa akin. Ikaw ang naging dahilan ng pagkawala ng bata. Ikaw na ina, napakapabaya mo." Nagliyab ang takot sa mga mata ni Aurora. "Zephyr, bakit mo naman ako pinag-iisipan na ganyan? Ang batang ito'y mahal ko. Paano ko naman yung pababayaan? Mas mabuti, ingatan mo mabuti ang batang yan. Ang pamilya Smith ay mayaman at matagumpay. Kung hindi mo ito mapoprotektahan ng mabuti, dito na magtatapos ang iyong landas.
Kapag nawalang bata, mawawalan na rin ang lahat sa inyo. Pagkatapos nito ibinaba na ni Zephyr ang telepono, tumingin si Aurora sa teleponong namatay na. Nakatulala, tinaas niyang kanyang mga mata at sumulyap sa ikalawang palapag ng villa. Nakatayo si Sarah sa likod ng bintana at tinitingnan siya ng may mga mata ni Aurora. Kung umalis na si Sarah ng mas maaga, sana hindi na nangyari ang lahat ng ito. Napakalalim ng galit niya dito, nais niyang pirasuhin to sa lugar na yon. Nakatayo si Sarah sa ikalawang palapag. Pagkatapos ng ilang sandali nakita niyang umalis si Aurora. Huminga siya ng maluwag. Bumalik siya sa mesa at nagsimulang gumuhit. Makalipas ang ilang saglit tumunog ang telepono niya. Tinignan niya ito at nakitang tawag ay mula sa asawa niya. Honey, sinagot niyang telepono at nakangiting bumaba ka. Utos dito sa kanya. Ana, sa baba ako. Tugon nito. Nagtaka siya ang saglit at pagkatapos ay binuksan ng mga kortina at nakita ang Bugatti na nakaparada sa bakuran. Sa pamamagitan ng madilim na asul na bintana ng kotse, nakita niya isang mataas at payat na figura na nakaupo sa loob na nakasuot na suit. Talaga namang ang asawa niya nga iyon. Ano kayang gagawin ni Aurora ngayong may bantana sa kanya si Zephyr? Magawa pa kaya niyang maitago nang wala ng batang nasa tiyan niya? Makahanap kaya siya ng paraan para si Sarah ang pagbalingan ng sisi? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.